Sandali pag-usapan nga muna natin yung impacta na yan. Ito kasi, baka kasi hindi kayo makarelate kung ano ba yung impacta na yan. Sinabi po kasi ni Senator Amy, impacta tapos ICC means impacta, gumanon eh. Nakat. Diba? Tingnan natin kung sino yung impacta na yan. At anong komento ni ICC? Claire Castro. Hindi ko sure kung siya impacta. Pero sure ako yung Claire Castro, pangalan niya yun. Si Senator Amy Marcos released a video yesterday. Doon sa video, sinasabi niya na ICC is in trouble dahil nagsalita na ang US. And at the same time, she mentioned na merong ICC dito sa Malacanang. She did not finish the meaning of the acronym ICC in Malacanang. But after watching the video, do you feel that she was referring to you? What do you want to tell to the senator? I just want to know, what do you feel? Kasi you're asking me that question, so it seems na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yon. What do you feel? Puh, hayop no? Hayop. Hindi ko alam. Alam mo, nung napakinggan ko to, isa lang ang reaction ko, may tama to. May tama to. Tanungin ka ba naman? Di ba? Ano masasabi mo? Tinawag kang bayot-bay. Ngari ako, di ba? Tinawag akong bayot-bay. Ano masasabi mo? Ako simple sagot, di ako bayot. O kaya gusto mo spaghetti kita para malaman mo. Di ba? Pag tinanong ako, banat bay, bayot ka daw? Pagka tinanong ako ganun, agad-agad sagot ko, ako bayot? Sana nga. Kasi magastos ang babae. Hindi, biro lang, walang ganun. Di ba? Sana bayot na lang ako ang binabayaran ng mga bayot. Di ba, halimbawa lang ganun. Ya. Ako sasagot ko kagad. Hindi ko sasagutin ng, how do you feel? Kung kayong nasa kalagayan ko. Ikaw yung tinatanong. Ikaw yung tila pinariringgan. Ikaw ang sumagot. Tatanong, how do you feel? Ano ba naman yan? May sapak? Tama? I just want to know. Yes. Correct, right? Oh, right? Okay. Ang ganitong salita, can you just say ano yung word na ginamit? I watch it, but I just want to hear it from you. Well, based on the video, they said na I refers to impacta. But, they did not finish the meaning of the whole Meron lang, yan, okay. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi. Hindi ko siya nababanggit. Kaya Maricel ko na pinabanggit. Ayaw niya bang banggitin yung impacta? Bakit guilty ka? Hindi kasi, di ba? Ako, bintangan ako, bayad. Uy, sana. Alam mo yung gano'n yung reaction ko eh. Sana binabayaran kami. Di ba? Sana nga bayad ako. Hindi kasi alam naman natin, sino magbabayad? Kayo yung nasa administrasyon eh. Tapos sasabihin nyo kami binabayaran. Sa kukuha ng pera magbabayad sa amin? Kayo may maleta, kami wala. Di ba? Bayaran kami ni Google, yun ang totoo. Kasi meron kami YouTube. Pero yung kaming babayaran, at hindi ko yun, hindi ko na iinarte yun na, hindi ko yan babanggitin. Yung bayad, hindi ko yan babanggitin. Alam mo, pag hindi mo masyadong ilang ka dyan, obvious na alam na kung sino yung impacta. Kasi ang guilty mo agad-agad. Sabihin, bakit katakot ka doon sa salitang impacta? Pero tingnan ninyo kung gaano ka-weird. Kasi babanggitin naman niya talaga. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang impacta. Yun, binanggit mo din. Hindi ko babanggitin yan, kaya ikaw nang pinagbanggit ko.
Tapos biglang binanggit niya. Ang tindi ng tama mo, Brad. Ang tindi ng tama mo. Hindi ko alam ha. Tamang-tama ka talaga eh. Tamang-tama ka sa posisyon mo. Oo. Hindi, walang biro Nagulat nga kanina si Senator Amy nung sinabi namin, alam nyo, Madam Senator, off the record to sinabi namin, alam nyo, Madam Senator, na totoo lang Madam Senator, tamang-tama talaga si Claire Castro doon sa kanyang posisyon. Hindi niya, iba reaction niya. Medyo, iba reaction. Nagtataka siya kung bakit tama. Alam niya kung bakit tama? Kasi dahil sa kanya bumabagsak si Marcos. Siguro, doon sa, isipin mo to doon sa trust rating ni Marcos, aside from, alam naman nating budul-budul man to si Marcos, siguro 50% nun ay dahil dito, kay ICC. Oh, dahil dito. Bakit? Kasi, para bagang, yung isang tao nasugatan. Yeah? Nasugatan, ibig sabihin ng nasugatan, dahil sa kasinungalingan ni Marcos, nasugatan, di ba? So, nasugatan yung tao, tapos ano ginawa mo? Nilagyan mo ng asin, nilagyan mo ng suka, inalkoholan mo. Ano mangyayari sa tingin ninyo? Gagaling ba yun agad-agad dahil sa ginanon? Tapos, kinaskas mo pa yung sugat. Sakit nun, di ba, Brad? Ano yun? Merong quotation yan sa English Hindi ko lang mahanap na sa bukubularyo ko di ba? Lagay nyo na lang dyan kung nahanap nyo kayo matalino. Pero yung bang ibig ko sabihin na ginago ka na nga, idiniin mo pa. Ganun na nangyayari sa atin Di ba? Binubudol na nga tayo ng presidente, tinatarantado na nga tayo ng presidente, tapos may isa pang Claire Castro na pupurihin ng presidente, ang lakas ng loob na banata ng mga Duterte na minamahal ng mga Pilipino, tapos yung mga maling ginagawa ng presidente, sasabihin niya pang mabuti, lalong nakakasakit ng damdamin, di ba? Binudol ka na nga, diniin mo pa yung pambubudol. Talaga magagalit sa yung mga Pilipino. Kaya 50% ng dahilan ng pagbagsak ni Marcos sa tingin ko si Claire Castro. Sa tingin ko Kaya tamang-tama. Tamang-tama talaga na nandiyan ka sa posisyon na yan. It takes one to know one. Yan. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news. Ikaw madalas na fake news. Alam mo yan. Ilang beses ka nang nag-announce tapos iba naman ang nangyayari. Di ba? Sasabihin ninyo na yung mga pagdating sa walang pag-atake sa Senado, kitang-kita naman na teritoryo yun ng Senado Tapos papaligiran ng NBI. So ikaw talagang mahilig sa fake news. Yan ang totoo. Actually, ikaw nga ang reyna ng fake news Kung may hari ng budol, si Marcos, ikaw ang reyna ng fake news. Lahat ng pinapakalat mo, katarantaduhan lang, puro fake Di ba? Yung sinasabi mong umuunlad, gustong-gusto ng mga tao si Marcos. Hindi ka ba nagbabasa ng pahayagan? Hindi ka ba nagbabasa ng social media sa mga survey na ayaw si Marcos? Pero ikaw, puri ka ng puri na parang napakagaling ng pangulo mo. Di ba? Panggulo lang naman pala talaga ito si Marcos. Yan naman ang katotohanan. Tapos sasabihin mo pa, ang nanggugulo ay ito si VP Sara Duterte. Alam mo, hindi nanggugulo si VP Sara Duterte. The truth is, yung presidente ang gumagawa ng katarantaduhan at yan po ay vino-voice out lang ni Vice President Sara Duterte. So, kung titingnan mo yung logic, hindi si Vice President ang nanggugulo sa Pilipinas, kung hindi yung mismong presidente na puro kapalpakan ang ginagawa. Vino-voice out lang ni VP Sara Duterte. Oh, nako. At iyan ang kanilang pananaw. Isang impakta ang kumalaban sa fake news.
Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impakta? Ang linaw ng paliwanag niya, pantanga lang, ano? Ang linaw ng paliwanag niya, pantanga lang talaga. Yung gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Grabe, no? Yun ang Ang masasabi lalim. nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag sila mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. Nasa iyo ang corona, ate. Wag mo nang ilipat. Ikaw talaga ang pinaka number one impacta diyan sa Malacanang. Sa totoo lang ha, ikaw yung ano eh. Ikaw yung pinaka toxic. Hindi ko magets ano, na hindi niya magets na siya ang pinaka quote unquote spokesperson na toxic. Siyempre, di-deny nilang spokesperson kasi sabi nga na wala daw spokesperson. Ano lang daw siya, press officer. O basta, kung ano man ang tawag mo sa ginagawa mo dyan, ikaw ang pinaka-toxic na opisyal ng gobyernong ito. At alam yan ng taong bayan. Gusto mo magpa-survey para sa'yo. Tanungin mo tao, alam mo kung sino naman naniniwala sa'yo? Alam ko kung sino. Yung mga vlogger mo. Alam mo na kung bakit. Siyempre, kailangan kanilang purihin or else, walang anda. Di ba? Yan ang totoo. Kasi yung mga vlogger niya, mga patay gutom eh. Yung mga vlogger na loyalista, mga dinamput lang yan sa kanto eh. Tapos binigyan ng cellphone, tapos na gano'n, nag-vlog-vlog. Tapos ang utak, sayad naman. Mga ano yun eh. Mga patay gutom na wala namang utak. Yung utak niyan, sunod-sunuran lang sa sinabi, parang tanga lang. Ang dami nilang vlogger ngayon na parang tanga eh. Yung mga loyalista vlogger, grabe, ang sagad sa ang kabubuhan. Yung talagang, ewan ko, podcast pa, pero wala namang alam. Alam mo yun, parang tanga lang. Podcast ng podcast, kasi supposedly, dapat sensible yung pinag-uusapan ninyo. Dapat yung may mapupulot ka. Wala eh. Wala kang mapupulot. Na it's really obvious na bayad. Halatang bayad lang kayo. Meron pa nga isa dyan. Bayad ng isang, what do you call this? Potential presidential candidate. Yan. Pero pag nakausap mo ng personal yan, tangin ng tanga yan. Bobo sorry, word ko Pasensya na. Pero sagad sa kabobohan yan. As in, halatang yung pagbablog niya scripted. Hindi kaya yung mag-discuss ng dire-diretso. Wala. Kaya ano ko yung sinasabi nila, nilalait pa nila yung mga kasamahan ko. Yung mga kasamahan ko, bigyan mo ng mikropono yan, 1 oras kayang dumaldal niyan at magpaliwanag. Yung mga yan, reels lang ginagawa niyan, scripted pa. Totoo! Bigyan mo ng isang mikropono yan, wag sila mag-usap-usap. Isang mikropono, pagsalitain mo, walang alam yan. Walang may papaliwanag yan. Ang kaya lang gawin yan, yung pang TikTok, pang shorts, pang reels, yung mga, 3 minutes, pagod na utak niyan. Yung 3 minutes pa lang, parang na yan, parang lupay-pay na yan. 3 minutes pa lang, wala na. Sagad na utak niyan. Baka dumudugo na ilong niyan. Totoo! Sabi ko sa inyo. Sabi na naman, bakit di ka makapagdebate? Basahin nyo sa Biblia. Hindi ko na lang sasagutin. You do not debate with people na hindi naman ka-debatable. Ibig sabihin, 1, hindi naman tatanggap. There is no sense of talking to a person na hindi naman tatanggap ng pagkakamali at talagang sarado na at higit sa lahat, bayaran ka. You are paid. You are paid to criticize VP Sara Duterte, to bring down VP Sara Duterte, to criticize the blogger of supporting VP Sara Duterte. So you are paid. So what's the use of debating and trying to convince the other person? No, you cannot. They're paid. Di ba? Okay lang sana kung yung kadebate mo may sense kahit papaano. Di ba? At least, tatanggap ng correction kung nagkamali.
tatanggap ng ibang political side. Kasi meron nga akong kilala eh. Eto, hindi ko na lang sasabihin abogado. Hindi ko na lang sasabihin na bayot to. Pero kinuwento sa akin, off stage, alam niyang mali yung mga sinasabi niya. At alam niya yung tama. Ikinikwento niya doon sa kasamahan niya yung tama na maka-Duterte. Alam niya yung tama. Pero once lights, camera, action, nagbabago daw ng personalidad. Nagkakaroon ng parang, alam mo yun, second personality. Alam mo sa totoo lang nung kinuwento sa akin yun, nung kaibigan ko, sabi ko hindi lang naman siya yung ganun eh. Marami kong kilalang vlogger dyan na sa totoo lang maka-Duterte. Pero bumabanat sa mga Duterte. Yung iba nga dyan, alam nyo ba anong ginagawa? Dalawa ang channel. Isang pro-Duterte channel at na hindi lumalabas yung mukha nila, boses lang nila pero pro-Duterte. Tapos yung isa, vlog niya, yung siya lumalabas ang mukha, ayun yung lumalaban sa mga Duterte. Bakit? Kasi bayad sila na labanan ng mga Duterte. Pero alam nila at kaya nila ipaliwanag ang side ng mga Duterte at alam nilang may mga viewers ang mga Duterte kaya nandun sila talaga. Yun talaga yung puso nila. At dun hindi nila nilalabas yung mukha nila para hindi sila pagalitan nung nagbabayad sa kanila na maging anti-Duterte. At dun kumikita yung mga channel nila. Ganyan yung mga yan. Kaya there is no sense in debating with that kind of personality. Doble cara. Katarantaduhan. Nonsense, di ba? Kasi kukontra lang ng kukontra yun. At saka kukuha lang ng viewers sa yan. Di ba? Kaya nga ang dami naghahamon sa atin. Totoo, hindi po ako nagyayabang. Never ko pinagyabang na ako ang pinakamaraming subscriber na political vlogger sa YouTube. Mahirap po kasing kumuha ng subscriber sa YouTube eh. Sa Facebook, mas madali dyan. Sa Facebook ko na nga lang, pangatlo ko na ho ito. Yung second and first ko, parang tigi 1 milyon yun. Pangatlo ko na po ito. Pero alam mo, para sa akin hindi ko yun pinagyayabang at sinasabi kong madunong ako, magaling. Hindi. Dahil nasa tama ako. At maraming naniniwala sa tama. Yan ang katotohanan. Maraming naniniwala sa tama at maraming pumapanig sa tama. Wala pa akong na-meet sa personal at sinabing, alam mo, Banat Bay, mali yung punto mo eh. Kasi ganito yan. Ito yan. Wala akong namimit na ganyan. Laging sinasabi, tahimik lang kami, pero ang ganda ng paliwanag mo, naniniwala kami sa pinaglalaban mo, tuloy mo lang yan. Ito ordinary people and government officials. Maniwala kayo. Magtataka, magugulat ka. Totoo ba to? Nanonood to? Isang judge, isang abogado, isang opisyal, nanonood sa'yo tapos bumubulong lang at sasabihin, tuloy mo lang yan, huwag kang labang ka lang, huwag kang mawawala na loob. Tuloy, tama yung sinasabi mo. Nagugulat ako eh. Kasi sa totoo lang, hindi naman po ako nagpapaliwanag lang basta-basta kung hindi inilalabas ko lamang yung damdamin ng mga Pilipino. Ito kasi yung nararamdaman ng mga Pilipino. At ina-amplify ko lang yon at binaback upan ko ng mga data na nanggagaling mismo sa mainstream media. I just do my due diligence. Ika nga, parang nagre-research lang ako at pinatitibay ko yung mga damdamin ng mga Pilipino. Diba? Kaya nga, eto si Claire Castro, maniwala kay pupulutin to sa kangkungan pagkatapos ni Marcos. Maniwala kay sa akin. Ang lahat ng mga nagpapakalat ng kasinungalingan, pupulutin niya sa kangkungan pagkatapos ni Marcos. Maniwala kayo sa akin. Dahil, iyan lang naman yung nananatiling nandyan dahil they are paid. O, di ba, ito si Claire Castro. Paid by the government to. Pasahod ng mga Pilipino to eh. Di ba? Tinitake niya yung chance niya. O, nambabash siya. Alam mo sa totoo lang ganito rin kahina si Marcos eh. At kung sino man ang nag-appoint dito kay Claire Castro. Bakit? Si Marcos, walang pakinabang kay Claire Castro.
lalong bumabagsak si si Marcos dahil kay Claire Castro. That's the truth. Aside from palpak na nga yung presidente, idinidiin pa ni Claire Castro. So, walang pakinabang si Marcos dito kay Claire Castro. Lalo ka lang bumabagsak ang tiwala ng taong bahay sa'yo. Kaya lalong naiinis ang mga Pilipino sa'yo, Marcos, dahil dito kay Claire Castro. Pero ngunit datapat subalit, si Claire Castro, ang laki ng pakinabang niya kay Marcos. One, ilalagay niya sa biodata niya yan na naging press officer siya ng Malacanang. Two, ginagamit niya yan sa kanyang blog. Kasi the information she is getting from Malacanang, inilalabas niya sa blog niya para panuurin at sundan. Marami nanonood dyan ng mga media dahil hindi naman sa naniniwala sila kay Claire Castro. Pumupulot lamang sila ng balita. Pumupulot lamang sila ng content. And this is part of their job. Diba? Remember, news outlet lives on content. So, kailangan nila yan. So, susundan nila si Claire Castro. Sisipsipan nila. Kaya nga walang sumisita dyan eh. Kasi, the more na maglabas ng controversial issue si Claire Castro, mas makikinabang yung network. Kasi balita yan eh. Content yan para sa kanila. At the same time, si Claire Castro naman, ano kuha niya? Views. Bawat views may kita. Ano pa? Pasikat. Di ba? Kasi may prinsipyo sila dyan. Good or bad publicity is still a publicity. We do not know kung baka in the future, balak tumakbo nitong barangay captain. Mananalo kaya ito pag tumakbo itong barangay captain? Baka nga PTA teacher, PTA president, di manalo ito eh. Pero sa tingin nyo, mananalo ito? Ewan ko lang. Malabo sa palagay ko Yung mga ganyan. Yan yung mga nilalayuan ng mga yung mga magulang sa paaralan eh. Bakit? Toxic eh. Alam mo yun? Yan yung pinaka-toxic na taong nakilala natin sa mundo na to. Siya talaga. Pinaka-toxic at saka parang wala sa ulirat. Alam mo yung kausap mo? Ikaw may sabi niyan. Sino nagsabi? Anong meron? Marami pang hirit yan. Si common sense yan. Common sense. Yeah? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa
Wala